Napansin ba ninyo na sa ating pag-aaral ng aklat ni Isaiah, ito sa Old Testament, at kapag nagkaroon tayo ng meditation, pagbubulay-bulay, para bang sinasabi natin, parang napapanahon ata ito sa ating kasalukuyan, no? Kalagayan. Parang ito ay naaangkop sa buhay natin. Samantalang ang binabasa natin at pinag-aaralan ay ang panahon ni Propeta Isaiah sa magulong kanyang bayan. Matandaan natin, si Isaiah ay tinawag ng Diyos na maging propeta sa mga hari na kanyang binanggit noon sa chapter 1 na naroong ang ministeryo ni Isaiah ay patungkol sa Huda. It is concerning Judah and Jerusalem, and these are the days na saklaw ng kanyang prophetic ministry in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Matanda na ito. Katunayan, hindi ito mga Pinoy. Ito'y mga Israelita. And yet, kapag binigyan natin ito ng pag-aaral at aplikasyon, abay parang sinasabi natin, parang saklaw ako nito. Totoo. Dahil bagamat ito ay Old Testament, bagamat ito ay ibang panahon, bagamat ito ay ibang mga tao, ngunit ito ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, kahit ibang panahon, ibang mga tao, ibang lugar, ay mangungusap at mangungusap ito sa atin. At ito ay magbibigay ng napakahalagang katuruan sa ating kapanahunan ngayon. Sa umagang ito, ang aking sermon ay makikita natin sa Isaiah chapter 8. At ito ay binubuo ng 22 talata. At aking babasahin ang buong kabanatang ito. Hear the word of the Lord. Then the Lord said to me, take a large tablet and write on it common characters belonging to Maher-shalal-Hash-baz, and I will get reliable witnesses, Uriah the priest, and Zechariah the son of Jeberechiah to attest for me. And I went to the prophetess, and she conceived and bore a son. When the Lord said to me, call his name Maher-shalal-Hash-baz. For before the boy knows how to cry, my father or my mother, the wealth of Damascus and the spoil of Samaria will be carried away before the king of Assyria. The Lord spoke to me again, because this people has refused the waters of Shiloah that flow gently, and rejoice over Rezin and the son of Remaliah. Therefore, behold, the Lord is bringing up against them the waters of the river, mighty and many, the king of Assyria, and all his glory. And it will rise over all its channels, and go over all its banks, and it will sweep on into Judah. It will overflow and pass on, reaching even to the neck, and its outspread wings will fill the breadth of your land, O Emmanuel. Be broken, you peoples, and be shattered. Give ear, all you far countries. Strap on your armor and be shattered. Strap on your armor and be shattered. Take counsel together, but it will come to nothing. Speak a word, but it will not stand, for God is with us. For the Lord spoke thus to me with his strong hand upon me, and warned me not to walk in the way of these people, saying, do not call conspiracy all that this people calls conspiracy, and do not fear what they fear, nor be in dread. But the Lord of hosts, him you shall honor as holy. Let him be your fear.
and let him be your dread, and he will become a sanctuary and a stone of offense and a rock of stumbling to those houses, or to both houses of Israel, a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. And many shall stumble on it, they shall fall and be broken, they shall be snared and taken. Bind up the testimony, seal the teaching among my disciples. I will wait for the Lord, who is hiding his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Behold, I and the children whom the Lord has given me are signs and portents to Israel from the Lord of hosts, who dwells on Mount Zion. And when they say to you, inquire of the mediums and the necromancers who chirp and matter, should not the people inquire of their God? Should they inquire of the dead on behalf of the living? To the teaching and to the testimony, if they will not speak according to this word, it is because they have not dawn. They will pass through the land, greatly distressed and hungry. And when they are hungry, they will be enraged and will speak contemptuously against their king and their God, and turn their faces upward. And they will look to the earth, but behold, distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be thrust into thick darkness. May we be blessed by the reading of His Word. Tayong mga anak ng Diyos, o tinatawag nating mga Kristiyano, ay namumuhay sa harapan ng Diyos. Uulitin ko, Christians, children of God, are called to live their lives before God rather than before man. Ito ang gusto kong unang itanim sa ating isipan, yung hininga natin sa bawat araw ay pamumuhay natin sa harapan ng Diyos. At marami ang nawawaglit ang katotohanan ito. Dahil parang pangkaraniwan na lamang ang ating araw, gising sa umaga, ayos ng ating kasuutan, trabaho, at buong araw, uwi sa bahay, nagrireklamo sa pagod at sakit ng katawan at traffic, may baha pa. At gano'n na naman kinabukasan, parang ito ay nagiging parang isang lipidal na bisikleta. It is like a mechanical na pattern araw-araw. Pero dumarating ba sa ating isipan na bawat araw, ang buhay natin ay yung tinatawag na coram deo, living before God. Hindi namumuhay para sa asawa mo, para sa anak mo, para sa pamilya mo, o para sa mga kasama mo sa kumpanya o sa trabaho. May hininga tayo bawat araw dahil tayo ay namumuhay at dapat na mamuhay para sa Diyos. Ang aking sermon is the fear the Lord deserves. Sapagkat sa Biblia, at dito sa ating pag-aaralang kabanatang ito, ay tinuturuan tayong to fear God and not man. Kasi kapag binaliktad natin ito, inuna natin na tayo ay matatakot sa tao sa halip na sa Diyos. Number one, obserbahan ninyo ang buhay ng isang taong ang inuuna ay tao kaysa sa Diyos. Magulo. Kung sa samahan ng mag-asawa, ang nauuna ay tao, meaning ikaw, o kaya ay ang iyong anak, o kaya ang iyong trabaho. Sa halip na ang Diyos, hindi ako nagtataka na araw-araw ay may away. O araw-araw ay may tampuhan at di pagkakaunawaan. Kaya ang sermong ito ay isang hamon sa atin na kapag dumating ang mga problema sa buhay natin,
Alam niyo, dapat tanggap na natin na magkakaroon tayo ng problema. Pag sinabing, basta ikaw ay nasa Diyos, wala kang problema, talikuran mo na yung mga ngaral na yun. Sinungaling yun. Dahil sa mundong ito ay punong-puno tayo ng problema. Kung ikaw ay Kristiyano, magkakaroon ka ng problema at kung sa tingin mo ay tumahimik ang problema, salamat, pero meron tayong kaaway na di nakikita na nanggugulo sa ating buhay. Dagdagan pa natin ang ating kahinaan ng pananampalataya, kikilitain yung kahinaan na yun, at ito yung mga bagay na hindi natin maiiwasan. But on how to manage and handle problems. Ito ang nais kong makita natin. Because when our circumstances and all we see make us fear and tremble, ano ang ating gagawin? This morning, I want you to focus and regain Isaiah's perspective. Sa Isaiah chapter 8 verse 12, ito ang kanyang sinabi. Do not call conspiracy all that this people calls conspiracy. Alam niyo, dahil si Isaiah ay ministro ng Diyos, propeta ng Diyos, sinasabi niya kung ano ang katotohanan. Ang sukli ay galit at puot at intriga sa kanya. So meron ng pagkakatulungan laban sa kanya. Lalo na, ang kanyang mga sinasabi ay salungat sa iniisip at gusto ng tao. And yet, dito sa verse 12, ang sinasabi, do not fear. Do not fear what they fear, nor be in dread. Dahil kung meron akong sigurong key verse dito sa chapter 8 na ito, ay ang verse 13. But the Lord of hosts, Him you shall honor as holy. Let Him be your fear, and let Him be your dread. And that is why my sermon this morning is the fear the Lord deserves. Tingnan natin itong kabanatang 8 na ito. Sa simula pa lamang ay may ibinigay na utos ang Diyos. Take a large tablet. Sa panahon natin ngayon, pag sinabing tablet, maliit. Ito, large tablet. Meaning, ito ay, ang isang salito, large scroll. Malaking, parang hindi lang siguro sinlaki ng kartolina ito. Ito yung isang malaking pagsusulatan. At pagkatapos, write on it, common characters, at merong isusulat si Isaiah, at ito ay belonging to Maher-shalal-Hash-Baz. At ang sabi ng Diyos, at tatawag ako ng 2 testigo sa iyong sinulat na ito. Ano ba ito? Ano itong pinagagawa ng Diyos kay Isaiah? Natandaan ba ninyong sinabi ko na when we read Isaiah chapter by chapter, hindi ito yung tumatakbong panahon. Kasi sa chapter 7, ang nando na yung anak ni Isaiah na kanyang nabanggit ang pangalan na doon sa Isaiah 7 verse 3, nando ang pangalang Shear-Jashub, your son. Pero pagdating ng chapter 8, ay wala pa siyang asawa dito. At binanggit dito, and I went to the prophetess, and she conceived and bore a son. Then the Lord said to me, call his name Maher-shalal-Hash-Baz. For before the boy knows how to cry, my father or my mother, the wealth of Damascus and the spoil of Samaria will be carried away before the king of Assyria. Ano yung pinasusulat ng Diyos kay Isaiah?
ang pinasusulat ay belonging to Maher Shalal Hasbaz. Ito ay predictive prophecy. Meaning, hindi pa nangyayari, mangyayari. Mangyayari pa lang ito, pero nando na ang pagpapahayag nitong Maher Shalal Hasbaz. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Maher Shalal Hasbaz? The spoil speeds. Or, the prey hastens. Yung tinutukoy dito ay yung hatol ng Diyos sa Samaria, sa Israel, pati sa Huda, ay nagmamadali. Mapapansin natin na ito ay di pa man nangyayari, ay sinabi na. Ito ang pagkakaiba ng Diyos-Diyosan sa totoong Diyos. Ang totoong Diyos, hindi pa nangyayari, sinasabi na. Ang mga Diyos-Diyosan at yung mga pumupunta doon sa Quiapo, yung mga manghuhula, yung mga may kandilang itim. Kaya nga hula ala-chamba. Tatama o hindi. Pero bakit ang Diyos, kapag nagsalita ng future, ay mangyayari? Kasi ang Diyos natin ay hindi saklaw ng panahon. Ang Diyos natin ang gumawa ng panahon. Tatandaan ba ninyo? Kaya kapag siya ay nagsasalita, God is outside of time. Hindi pa nangyari, dumating na ang hatol na mangyayari sa Samaria, sa Damascus, pati sa Huda. Tingnan ninyo ang description na ibinigay dito dahil sa halip na sinasabi dito na ang mga tao sa verse 6 ay doon sila lalapit sa waters of Shiloah. Tubig na matining. Yun, tubig na tahimik. Ang kanilang nilapitan ay ang mga pangalang ito, si Rezin at saka son of Remaliah, at dahil ang Samaria, ang Israel ay lumalapit dito sa mga taong ito, sa halip na sila ay magtiwala sa Diyos, ano ang sinabi ng Diyos? Dadalhin ko ang hari ng Assyria. At binigay dito ang description, bringing up against them the waters of the river, mighty and many, the king of Assyria. Ipinakita rito yung pagkakaiba ng tahimik at matining na tubig, the waters of Shiloah, at saka yung nagraragasang ilog na itinuturo na ito ang hari ng Assyria. At hindi lang ito nagraragas ang ilog, and it will rise over all its channels and go over all its banks, and it will sweep on into Judah, and it will overflow and pass on. Gusto kong makita natin na kahit na isang makapangyarihang bansa ay instrumento lamang sila ng Diyos. Yung kinakatakutan ng hari ng Samaria, kaya nga't sila ay nagkaroon ng pagtutulungan, at itong si Rezin na hari ng Syria, dahil itong Assyria ay nakikitang ang gusto ay manakop ng mga bansa at nagtatagumpay sila, kung kaya't nagkaroon ng pagtutulungan ang mga haring ito, sa halip na ang
Samaria o ang hari ng Israel ay tumawag sa Diyos. Sa tao siya kumampi. Ngayon, ang hari ng Huda na si Ahaz, sa halip na siya ay tumingin sa Diyos, siya ay nakipagkasundo sa hari ng Assyria. Ngunit pinakikita rito, bago pa ito mangyari, binigay ng Diyos ang description na ilog na umaapaw, at hindi lamang ilog, tubig ilog na umaapaw, tubig ilog na nangwawasak. Tayo na nalangin kanina, salamat sa ulan, hindi na tayo nangangamba ng below water critical level. Pero salamat sa ulan na mayroon tayong tubig. Pero pag napanood naman natin sa ibang bansa, ay sa ibang bayan natin, kawawa sila. Lubog sila at ilang araw nang nasa ganung kalagayan. Kaya kuminsan na hindi ko malaman kung paano ang panalangin. Salamat sa ulan, pero kawawa naman ang iba nating mga kababayan. Ngunit ang gusto kong makita natin dito, that nations come and go sa utos ng Diyos. Nakita niyo yung point? Si Ahaz ay lumalapit sa isang maliwanag na bansang makapangyarihan, ngunit sinasabi ng Diyos, instrumento ko lang sila. At dapat ito ay maging maliwanag sa ating lahat. At bakit nagkaroon ng pagkawasak? Bakit sila ay mananakawan, mauubos? Kasi ang isang kahulugan ng Maher Shalal-Has-Baz, ito ay anak ni Isaiah. And by the way, tinawag na prophetess yung kanyang asawa. Wala naman tayo makikita sa Old Testament na propesiya ng asawa ni Isaiah. Pero perhaps, kung bakit siya tinawag na prophetess, ay dahil yung kanyang anak ay may mensaheng ipararating sa kanilang bayan. At ang kahulugan ng Maher Shalal-Has-Baz ay kayo ay makakaranas ng pagkawasak. You will be wiped out. Ang nakakagulat, pag tinignan natin, ang chapter 8, verse 8, ay nandun ng Emmanuel. And it will sweep on into Judah. It will overflow and pass on, reaching even to the neck, and its outspread wings will fill the breadth of your land, O Emmanuel. At alam natin ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Ano ang gusto kong makita natin dito? Mga kapatid, tignan ninyo. Ang Huda ay binigyan ng tanda na mayroong isang birhen na magsisilang at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Nandyan yan sa nakaraan nating pag-aaral ng Isaiah chapter 7 verse 14, Therefore the Lord Himself will give you a sign, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Pagdating sa verse 15, he shall eat curds and honey when he knows how to refuse the evil and choose the good. For before the Lord knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be deserted. Ngayon, alam natin ang Emmanuel sa panahon natin ngayon ay si Jesus. Dahil ito ang sinabi ni Mateo sa Mateo 1, talatang 23, na nung isinilang si Jesus, yun yung fulfillment ng sinasabi kay Isaiah. Pero, ano ang paliwanag natin na ibinigay ng tanda ng Diyos kay Isaiah? Meron tayong tinatawag na pangako na mangyayari sa mahabang panahon pa, at mayroon ding pangako na mangyayari sa kanilang eksaktong kapanahunan. Dalawang tanda.
Ang unang tanda ay magkakaroon ng bata na bago, ang sabi sa verse 16, before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be destroyed. Yun yung anak ni Isaiah. Yun yung anak ni Isaiah na ang pangalan ay Maher Shalal Hasbaz. Dahil in a span of 3 years, 2 to 3 years, nawasak ang Syria, nawasak ang Samaria. And yet, pag pinag-aralan natin ang Isaiah, kahit na ganun ang nangyayari, bulag pa rin sila. Bulag pa rin sila sa mga konsekwensyang nangyayari. At ito ang nais kong matutunan natin sa ating kapanahunan ngayon, na kahit gulong-gulo at wasak ang bayan ni Isaiah, ano ang ating gagawin? How is Isaiah to react dito sa iniintriga na siya at dito sa nakakatakot na pag-atake ng Syria at ng Samaria? Natandaan ba ninyo yung kunento ko na ang Samaria ay Israel? Ito ay kamag-anak ng Huda. Remember the divided kingdoms? Yung 10 kaharian versus sa 2 kaharian o 10 tribo laban sa 2 tribo. Kaya mas marami ang Israel kaysa sa Huda. At gegerahin nila ang Huda. Mga kapatid nila ito, mga kababayan nila ito. At ito ang panahon ni Isaiah. At anong tinuturo sa atin ni Isaiah? Sa kalagitnaan ng panganib, sinasabi ng Diyos, huwag mawala ang focus niya sa Diyos. Yun ang unang-una, that he is not to lose his focus on God. Na hindi siya dapat natatangay ng takot ng mga bulong-bulungan at mga sinasabi ng mga taong nasa kanyang kapaligiran. Ikalawa, he should focus his attention on serving and pleasing God. Yun ang kanyang misyon sa buhay. Yun yung kanilang tinanong ko sa atin. Ano ang ating misyon sa buhay? Ano ang inyong ambisyon sa buhay? Marami tayong ambisyon, pero ano yung pinaka tuktok o tugatog ng ating ambisyon? It is to please God and enjoy Him forever. Yun nga yung kaninang sinabi ko, that we Christians are called to live our lives before God. Hindi ko sinasabing wag na tayo magkaroon ng ambisyon, pero ang sinasabi ko, yun ang pinakatugatog ng ating ambisyon. What is the chief end of man? Is to enjoy God and glorify Him. Alam nyo, kahit ang Juda ay pasaway, nandun pa rin ang pagbigkas ng Diyos sa kanilang Emmanuel. Kasama niyo ko. Pero meron tayo makikita ritong aral, kung kasama mo ang Diyos, tingnan ninyo. Kung kasama niyo ang Diyos, susunod ba kayo? Dahil sa ating kabanatang ito, kapag kayo'y sumunod, nandun yung pagpapala. O kayo ay lilihis sa kagustuhan ng Diyos. At kapag kayo'y lumihis, nandun ang naranasan ng Huda, giniba sila nitong nagraragasang tubig ng ilog na isinasalarawan, ito yung hari ng Assyria. Kaya ang Kristiyano ay hindi lang laging masayang tunay.
Ang Kristiyano ay masaya kung meron tayong pagsunod. Pero kung wala tayong pagsunod, ang Kristiyano ay dadaan sa mga pagtutuwid ng Diyos. Ang gusto kong bigyan ng atensyon sa atin ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Binanggit ko kanina ang Isaiah 8 verse 13. Na ito dapat ang ating buhay. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Sinimulan ito ni Isaiah nung nakita niya ang Diyos at narinig niya na itong mga seraphim ay nagsasabing, banal, banal, banal ang Diyos. Kung babasahin natin ang mga Old Testament prophets, whenever they have an encounter with God, ang mapapansin natin, agad-agad sila'y sumusubsob. Hindi yung pagsubsob ang takot sa Diyos. Yun yung manifestasyon at yung reaksyon nila, pero ito yung nagsimula sa puso at sa kanilang isipan. Iba ang takot ng hindi sa Diyos. Nasubukan na ba ninyo na bigla kayong nasa kalagitnaan ng panganib? O kaya bigla kayong nakarinig ng napakapangit na balita na mangyayari sa iyo? Kung mapapansin niyo, ang mga taong nasa panganib o kaya nando sa panahong yon, ang unang-una kong nakikita at napapanood ay yung sila'y naduduwal. Diba? Yung, kapag nandun yung fear, ay sila'y nanginginig, natutulala, nahihilo, at pagkatapos, and they throw up. Alam nyo, yan ang takot na binibigay ng takot sa mundo. Iba ang takot sa Diyos. Kasi, sinasabi sa Psalm 19, verse 9, and I'd like you to mark that verse, awit 19, talatang 9, it says, the fear of the Lord is clean, enduring forever. And so Psalm 19 describes verse 9, a way of life that pays primary attention to learning and obeying the ways of the Lord. At ito ang sinasabi ng Diyos. Kaya Isaiah, huwag kang magpakatangay sa mga nagiging problema at bulong-bulungan sa iyong kapaligiran. Sa halip, ituon mo ang iyong puso at isipan sa akin. At kung gagawin mo ito, ang sabi sa verse 14, and God will become a sanctuary and a stone of offense. If you obey, ang Diyos ay magiging sanctuaryo mo. Ang alam natin kapag sinabing sanctuaryo, ito ay isang lugar na pinupunta mo o pumapasok ka para magkaroon ka ng kapayapaan. Tandaan ninyo, sa mundong ito, marami tayong magiging problema. Pero ang kailangan natin, sa kalagitnaan ng problemang maraming problema, magkaroon tayo ng kapayapaan. Regardless of what may be happening all around us, dapat sinasabi natin, ako ay nabubuhay para sa Diyos. At ang kaluguran niya ang nais kong gawin. At itong pangako ng Diyos. God will provide a holy place sa sino mang nandun ang tuon. Ano ang makikita natin kay Isaiah? Sa kalagitnaan ng kaguluhan. Siya ba'y nagsabing, sawang-sawa na ako eh. Frustrated na ako. O, sisisihin niya mga taong nagpapainit ng kanyang ulo.
Hindi. Katunayan, ang makikita natin dito, hindi siya tumigil ng pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa mga taong matitigas ang ulo, sa mga taong pasaway. At sa verse 16, ang sabi ng Diyos kay Isaiah, bind up the testimony, seal the teaching among my disciples. Ano man ang kasalukuyang nangyayari, alalahanin mo ang salita ng Diyos. Bind up the testimony. Seal the teaching among my disciples. Hindi nakikinig eh. Still, bind up the testimony. Kaya masasabi kong modelo si Isaiah sa ating kapanahonan ngayon. Huwag niyo sabing wala kayong problema sa buhay. Sarap pakinggan. Hindi kami nag-aaway eh. Magantay ka lang. Kuminsan baka nasa honeymoon stage pa kayo eh. Bakit hindi tayo makakatakas sa away? Sabi ko nga, unang-una, hindi pa tayo perfect. Meron pa tayong remaining sin. At akala nyo ba yung pagiging ako yung tama ay mawawala na yan sa lupang ito? Hindi. Sa langit lang mangyayari yun. Pero dito ay mananay pa rin yung sino ba ang tama sa ating dalawa? And so bind up the testimony, seal the teaching among my disciples. Although Isaiah does not see the results he would like to see, siya ay magiging matapat sa Diyos. Tama, para bang kuminsan ang tingin natin sa mga taong ating tinuturuan at inaalagaan at inaakay ay para bang wala nang pag-asa ito. And yet, Isaiah will still be faithful to God and to his calling, trusting God to fulfill his promises in his own way and time. Sa verse 17, mainam na makita natin ito na sinasabing, I will wait for the Lord who is hiding his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Napansin ba ninyong tinatago na ng Diyos ang kanyang mukha sa Judah? And yet, ang sinasabi ni Isaiah, I will wait for the Lord. I will hope in Him. Ang paghihintay at ang pagtitiwala ay iisa. It is important to note this synonymous relationship between wait and trust. Dahil ang totoong may pag-asa ay naghihintay. Uulitin ko. True trust always involves an element of waiting. May problema ba kayo sa inyong trabaho, sa inyong mga anak, sa inyong karelasyon? Aalis ba kayo sa bahay na nagdadabog at binabalibag ang pinto? Bang! It means you wait. It means you hope and you trust that God hears your prayers. Natatandaan ko nung meron akong teaching about prayer, nagsabi ako na sinusulat ba ninyo yung mga prayer request ninyo sa inyong notebook? At nilalagay nyo ng date? At sinabi ko na kapag answered prayer, markahan nyo na ng answered prayer. O hindi nyo ginagawa. Nakakatulong ito mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Minsan magugulat kayo, 10 taon ko na ipinapanalangin ito.
Ngayon, ay answered prayer siya. Dahil ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa ating panalangin. At kapag tayo ay nagmamadali sa gusto nating mangyari, nagmamadaling gumawa ng desisyon, tapusin na natin to, ito ang desisyon. Brothers and sisters, it is a major sign of an inability of trusting the Lord. Kaya, in closing, huwag tayong magpabudol. Yun ang word natin. Huwag tayong magpabudol sa panlabas. Katulad itong takot ni Ahaz, takot ng hari ng Samaria sa mga makakapangyarihang bansa. Appearances can be deceptive. Appearances can be deceptive. Parang napakasimple kasi ng sinasabi ng Diyos kay Isaiah. Focus on the Lord. Naguguluhan ka at ang mga tao ay natataranta na, huwag mo silang pakinggan. Focus on the Lord. Di ba parang napakasimple? Basta, magtiwala ka lang sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Ang pinaka-praktikal ay kumampi ka doon sa panalo. At ang panalo dito ay ang Assyria. Ito ang ginawa ng hari ng Huda. But again, appearances can be deceptive. Parang napakaliit na blessing o tulong ng Diyos na para tayo yung mga kabayo, wala na yung gano'n, nung araw, karitela, nakita niyo yung mga kabayong may karitela, merong baling dito sa mata para hindi sila lumingon-lingon, diretso lang ang kanilang tignan. Ito ang tinuturo sa atin. Focus on the Lord. Alam niyo ba kung kailan, paano tayo nagkakaroon ng focus on the Lord? Every Lord's Day, mga kapatid. Every Lord's Day, the word of the Lord is being preached sa ating kalagitnaan. Huwag niyong maliitin ang araw ng Panginoon. Huwag niyong ipagpalit ang araw ng Panginoon sa mga bagay na akala niyo ang makatutulong sa inyo. Kung minsan parang napakasimple, di ba? Double pay ito, triple pay ito eh. Dito, no pay. And yet, yung maliliit na araw ng Panginoon ang siyang nagpapaalala sa atin na magtiwala tayo sa Diyos. Di ba't pinagtatawanan sa Biblia ang kahinaan ng Diyos? Kung pag tinignan natin ang Old Testament, nasaan ang inyong Diyos? Katunayan, ang kahinaan ng Diyos is greater than all human strength. Ito sinabi ni Pablo, na kanyang natutunan na sa kanyang kahinaan, ay doon niya nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Therefore, God can be trusted. And we should not be deceived by the glory na ino-offer sa atin ng iba. Lahat yan ay lilipas. Kanino ba natin inalagak ang ating tiwala? Tayo ay nilikha ng Diyos na magtiwala. Ito ang makikita natin na kapasidad o ng ating wangis o ng ating nature that we are made with a capacity for trust. Ang problema lamang, kanino ka nagtitiwala? Ikaw ba'y nagtitiwala sa may lalang ng langit at lupa
o nagtitiwala sa nakikita mo ng maliwanag kaysa sa hindi mo makikita kung ano mangyayari, and yet sinasabi ng Diyos, nagtiwala ka. Alam nyo, when we put anything created in the place of God, it will fail and it must fail. Yung tiwala natin ay nilagay natin sa mga lalang ng Diyos. Alam na natin yun kung sino. Mga lalang ng Diyos. Lahat ng nasa mundong ito ay lalang ng Diyos. Kapag mas matimbang ang tiwala natin sa lalang ng Diyos kaysa sa lumalang, it will fail. It must fail because we are asking something of it that it cannot possibly produce. And so we need to focus on God. Alam niyo, minsan kahit di natin kaya maipaliwanag, ang totoo, aminin natin na meron talagang tayong hangganan sa pagpapaliwanag. Subukan niyong umupo sa dalawang hindi magkasundong tao. Ang daming paliwanag, ang dami rin paliwanag. Hindi maubusan ng paliwanag. Kaya hindi magkaintindihan. Pero, may mga pagkakataong hindi ko na kayang ipaliwanag. At dito, ay sa halip na ako ay sa Diyos lalapit. Sa Old Testament, ang takot sa Diyos ay hindi ka lumayo sa Diyos. Merong New Testament teaching na sinabi si Apostle John sa 1 John chapter 4 verse 18 na sinasabi niya, perfect love drives out fear. Perfect love drives out fear. And so if you fear God, then you must love Him. Because yung fear ng Diyos ay lalo kang dinadalang papalapit sa Kanya. May sinabi si Jesus, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng tao. Di ba yun yung sinabi ni Jesus? Sa Matthew 10, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid. Andun yung takot. Be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. So ano ang tamang takot sa Diyos? Ang tamang takot sa Diyos ay yung merong kang reverential paghanga sa Diyos na nagbubunga ito ng pagsunod sa Kanya. Na nagbubunga ito na sa tuwing tayo ay nadadapa at nahuhulog sa kasalanan, hindi tayo umiiwas sa Kanya. Sa halip tayo ay mababang loob na lumalapit sa Kanya sapagkat alam natin na handa tayong patawarin ng ating mapagpatawad na Diyos. Hindi tayo nagbabackslide. Hindi tayo nawawala sa panambahan ng tendency ng mga umiiwas sa Diyos. Kung minsan ito ang panakot, di na ako mag-church. Di ba? Ay, away tayo ng away, di na ako mag-church. Ha? Do you love God? So, if you love God, kung sa ating kahinaan, edi lumapit tayo na may kababaang loob pa rin sa Diyos. Alam niyo bakit? We cannot avoid God. Hindi mo kayang iwasan ng Diyos. Kahit umiiwas ka, hindi mo kayang iwasan ang Diyos. Because God will be a force in our lives in one way or another. Mahina tayo,
ang sabi ni Santiago, if you lack wisdom, pray. Kung hindi mo na alam kung ano nangyayari sa buhay mo, pray. At bibigyan ka ng Diyos ng biyaya. And that is the force of God na mayroon sa mga mahina and yet obedient children of God. God will either be a positive force or a negative force doon sa mga umiiwas sa Diyos. God would either be a sanctuary, ang Diyos ay maaring maging iyong kapayapaan, o sakit ng ulo at kaguluhan, araw-araw, kung iyong iniiwasan ang kalooban ng Diyos. Napansin ba natin yun? Kung gumagawa ka ng paraan, na paraan mo, hindi paraan ng Diyos, hindi paraan ng salita ng Diyos, paraan mo, pansinin mo ang buhay mo araw-araw. Pagising mo, simangot ka na kaagad. Naalala mo yung kahapong problema eh. Naalala mo yung isang linggong problema. Maalala mo yung isang buwang problema. When God is left out of life, life does not work right. Relationships do not work. Tanggalin mo ang Diyos sa inyong samahan. Kahit tahimik yung bahay, minsan may gano'n eh, tahimik yung bahay kasi walang kibuan eh. But relationship does not work. Kahit nanonood ka ng comedy show, laughter does not work. Ibubuhos mo na lang ang oras mo sa trabaho, work does not work. Ano pa bang bagay ang iniisip mo? Malling? Para, ano yung sinabi? Malling tayo? Para makatanggal yung problema? Shh. Tandaan ninyo, yung sinabi ng Diyos nung nagkasala si Adan at si Eva, magmula ngayon, paghihirapan nyo na ang trabaho, magpapawis na kayo. Yun ba ay parusa ng Diyos? Yes, of course. Yan ang parusa ng kasalanan at hanggang sa kamatayan. Pero let me point out, sa Genesis chapter 3, ay may binigay na pangako ang Diyos. At pag tinignan natin ang context ng magpapagal at mahihirapan at sasakit ang balakang ng tao dahil sa kasalanan, but it is not a projection of a cruel God na pahihirapan lamang si Adan. Alam niyo, ang gustong ituro ng Diyos sa unang tao, ngayon ay pinalayas na siya sa Garden of Eden. Mahihirapan na sila sa kanilang trabaho, yung produce. But what is the Lord teaching them is that life was made to function with God at the center of it. Kahit mahirap ang buhay. Because when we take God out and put ourselves at the center, life simply does not work. And that is a fact. Manalangin tayo. Panginoon, naway kami ay inyong kinausap sa sermon na ito. At naway mayroon kaming mababang puso na lumapit sa inyo. Aminin ang aming mga kahinaan, kasalanan at kamalian. Tumawag at umiyak ng saklolo sa inyo. At magtiwala at umasa na kami ay inyong tutulungan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.